I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan, huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat ilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this, and those guilty should be sued accordingly. Dapat po matinang kasi. Hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor na sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabi, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya doon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered that. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayong maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal. And of course, that you see, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property of the victim, or fabricating information for the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panilim lang ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses pinigilan si General Torre. Marami. So I think, babalik rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan, huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat ilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this, and those guilty should be sued accordingly. Dapat po matinang sila. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilana of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sir. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter, pastor, ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsaserve ng warrant, kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ng PNP?
At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP. Para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo ito. Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kidoy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. Ito mga taong ito, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya, katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things, andyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na pinal sa amin. Para lang alam po ninyo. No? Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners in the Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos, as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Adincola against Benjamin Abalos Jr., Romel Macbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakandyan yun. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao, for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi ba ito? Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Diba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong gano'n. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman makulit, and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct. Biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha. Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung kondisyon niya. Number one, I don't niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Ayun siya, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon.